Grabe. Kung ikaw ay Laker fan, sasaktan ka nito. Kasi ang taong minahal at inalagaan ninyo sa loob ng ilang taon, biglang lilipat sa kabilang panig. Hindi lang siya aalis. Pupunta pa siya sa kalaban. Oo, totoo na ito. Hindi na babalik si Rui Hachimura sa Los Angeles Lakers. Sa halip, doon na siya sa kabilang koponan ng Los Angeles, ang Los Angeles Clippers. Base sa mga ulat, 2 taon at halos 28 milyong dolyar ang halaga ng kontratang pinirmahan niya. Ibig sabihin, mga 14 na milyon kada taon ang kikitain niya bilang Clipper. At oo, alam kong nakakatawa pero totoo. Tuwing may manlalaro na gusto ng Lakers o dating Laker na bibitawan, palaging may posibilidad na ang Clippers ang bibili. Parang hindi na sila makatiis. Kung gusto ng Lakers, gustong-gusto rin nila. Kaya naman minsan, kahit ayaw mong aminin, nakakatawa na naman itong sitwasyong ito. Pero kung aalisin natin sandali ang bias at titingnan natin ito bilang isang basketball fan lamang, makatuwiran talaga itong desisyon para kay Rui. Doon siya mas magiging epektibo. Doon siya bibigyan ng mas malaking papel. Kailangan ng Clippers ng manlalaro sa 4 na posisyon. Lalo na ngayong wala na ang isa sa mga big man nila na lumipat sa ibang koponan. Kaya kasya na kasya siya sa direksyon na ginagawa nila ngayon, kasama ang mga bagong dugo at established na manlalaro na bumubuo ng bagong core nila. Ibig sabihin, hindi lang basta shooter si Rui doon. Pwede siyang maging tunay na weapon sa opensa. At hindi niya kailangang lumipat ng bahay, ng lungsod, ng buhay. Sasakay lang siya, ilang minuto ang biyahe, at nandoon na siya. Nasa Los Angeles pa rin siya. Pero ibang jersey na ang suot niya. Kaya para sa mga taong sumusuporta sa Lakers, malungkot itong balita. Mahal namin si Rui. Gusto naming manatili siya. Pero kung tapat tayo sa sarili natin, kailangan na ng Lakers ng ibang klase ng manlalaro, mas atletiko, mas maraming kayang gawin sa loob ng court, hindi lang basta pumasok at mag-shoot. At doon nagkukulang si Rui. Magaling siyang mag-shoot pero kulang sa ibang aspeto na kailangan ngayon ng koponan. Pero kahit ganoon, hindi ko masisisi ang mga taong malungkot dito. Paborito siya ng marami. Ang sabi ko lang palagi, mas mahalaga ang koponan kaysa sa isang manlalaro. Bago pa man dumating si Rui, tapat na tayo sa Lakers. At kahit umalis siya, tapat pa rin tayo. Yun ang klase ng suporta na dapat mayroon tayo. Kaya kahit masakit, kailangan nating tanggapin. At sa katunayan, ngayon, kalaban na natin siya sa bawat laban. Kakaiba nga siguro tingnan siyang naka-Clippers jersey sa unang beses. Pero kung aalisin ko ang sariling bias, masaya ako para sa kanya. Umaasa akong magtagumpay siya doon, hindi laban sa Lakers, syempre. Pero sana mabigyan siya ng pagkakataong ipakita kung ano talaga ang kaya niya. Matagal ko nang sinasabi na parang hindi lubos na nagamit ang kakayahan niya noong nasa Lakers pa siya. Marami kasing bida sa opensa noon. Sobrang dami ng manlalarong kailangang bigyan ng bola. Kaya minsan, kahit gusto niyang gumanap ng mas malaking papel, walang espasyo para dito. Ngayon, 2 bagay ang ipinapakita nito. Una, malamang totoo ang mga ulat na sinabihan na ng Lakers si Rui na hindi na sila magre-renew ng kontrata niya. Hindi kasi basta-basta lilipat ang isang manlalaro sa kalaban, maliban na lang kung tiyak na siya na wala na siyang pag-asa sa dating koponan. Pangalawa, at ito ang mas interesanting bahagi, malaki ang posibilidad na may isa pang malaking deal na papasok sa Lakers. Bakit? Kasi kung talagang may pagkakataon pa silang panatilihin
si Rui, ginawa nila iyon. Ang katotohanan na binitawan nila siya ng ganito kabilis ay nagpapahiwatig na may ibang plano sila. Mas malaki, mas seryoso. Kung titingnan mo ang timeline, halos magkasunod-lan ang mga balita. Una, ang pagbibitaw kay Rui, tapos ilang oras lang pagkatapos, nandoon na siya sa Clippers. Hindi ito basta pagkakataon lamang, malamang naghintay muna si Rui para makita kung ano ang gagawin ng Lakers. At nang wala ng pag-asa, doon na siya lumapit sa Clippers para tiyakin kung gusto pa rin nila siya. Kung ito ang totoo, ibig sabihin, malapit na ring dumating ang malaking balita mula sa Lakers mismo. Marami nang nagsasabi na malapit nang sumali sa koponan ang isa pang bigating manlalaro, pangalan na paulit-ulit na binabanggit sa mga alingaw-ngaw sa nakaraang mga linggo. May mga nagsasabi rin na posibleng may ibang deal na bubukas pa. Pero kahit alin sa mga ito ang mangyari, malinaw ang senyales. May darating na bagong mukha sa Lakers at malapit na itong mangyari. Kung totoo ito, mararamdaman mo talaga ang epekto nito hindi lang ngayong season, kundi sa buong direksyon ng koponan. Kung tumatama sa iyo ang kwentong ito, pakishare na lang ito sa iba na tulad mo, mahilig din sa basketball at gustong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga balitang ito. Dahil kung titingnan mo ng mabuti, hindi lang ito tungkol sa isang manlalaro na lumipat ng koponan. Ito ay tungkol sa isang koponan na ganap na nagbabago. Halos lahat ng dati nating kilalang mukha, unti-unti nang aalis. Iilan na lang ang matitira mula sa dating grupo. At kapalit nito, isang bagong panahon ang darating. Bagong sistema, bagong estilo, bagong pag-asa. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng malaking pagbabago ay agad nagdudulot ng agarang tagumpay. Maraming koponan sa kasaysayan ang dumaan sa ganitong yugto at hindi sila nanalo agad sa unang taon. Kailangan muna ng panahon bago pa maitatag ang tunay na chemistry, bago pa maging tunay na sila ang inaasahang maging kampeon. Kaya kahit maganda ang balita ngayon, kailangan din nating maging matiyaga. Sa huli, komplikado ang nararamdaman ko rito at malamang ganito rin ang nararamdaman ng marami sa inyo. Bilang tagahanga, malungkot na makita ang isang minamahal na manlalaro na umalis. Pero bilang basketball fan, nauunawaan ko ang desisyon niya. Nararapat lang na hangaan natin ang kanyang tapang na hanapin ang lugar kung saan siya mas magiging masaya at magiging mas maganda ang kinabukasan. Kaya sa dulo ng araw, hindi ko masisisi si Rui. Naiintindihan ko ang desisyon niya. At kahit magiging kalaban na siya ngayon, hindi ko mababawi ang paggalang at suporta ko sa kanya bilang tao at bilang manlalaro. Ang tanging hindi ko lang siya susuportahan kapag laban sa kupo ng mahal ko. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon niyo. Tama ba ang naging desisyon niya? Sa palagay niyo, sino ang susunod na darating sa Lakers? Isulat niyo sa comment section ang mga saloobin niyo. At kung natutuwa kayo sa ganitong uri ng content, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa susunod pang mga kwento tulad nito. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video.